Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Okay? So, meron po tayong konting reaction guys dito nga po sa live ni Kuya Val kahapon kung saan meron po siyang nabanggit no, tungkol nga po kay Rina. Okay? So, sa nilagay nga po natin sa thumbnail, Kuya Val, magre-reklamo na nga ba no, sa DSWD dahil sa nangyari kay Rina. Okay? So, alam po natin guys, dahil nga po sa mga post po nila sa Facebook at kahit naman po sa mga YouTube channels ng kanilang mga reactors at kahit din po no, sa mga kalingap reactors na nagtatapik din po sa kanila. At mas lalo na po yung kanilang spokesperson na lagi po talagang nagbibigay ng update. Okay? So, kaya naman po, napapanood po natin. So, yun po ang akala nila. Ang akala nila, tuwang-tuwa na tayo na napapasyal nila ito kung saan-saan. Okay? Ang hindi nila alam, nag-o-observe lang po tayo. At hinihintay lang po natin kung ano po ang reaction o kung ano po ang sasabihin ni Kuya Val. Okay? So, ngayon, tinapik po ni Kuya Val no, si Rina. Kaya ito, reactionan po natin. Okay, so ito guys, no, bago po natin gawa ng reaction, panoorin muna natin sandali itong mga video clips na ito. Okay, so ito po yun. Ano ko lang po, summarize ko lang po. Ang lahat ng itong nangyayari kay Rina, ang may gawa po ay yung ina. Ano, ginawa niya sa anak niya. Lahat ng nangyari po kay Rina, din na nag-eskwela ito, bulakbol na, pasyal doon, pasyal dito. Ang mayroon pong malaking ambag o kasalanan ay si Melanie. Bakit? Ayan, kinuha niya si Rina sa kalingap. Ngayon, bulakbol na po. Itong tawa. Ako na, hindi ko kaway si Melanie. Dito lang ako nagalit. Ayan yakap-yakap ng nag-ano yan dyan sa dagat. Hindi nag-i-eskwela yung bata nag-i-enjoy. Hindi ba ngayong bakasyon? Bakasyon na ba? Yung ginawa mo Melanie sa anak mo. Daling ko to sa TSWD. Sabihin ko, mamo, tingnan mo yung ginawa ni Melanie sa anak niya. May record dyan sa Lorica. Nag-eskwela ito. Kinuha at para magbulakbol. Ayan Ayun, so napanood po natin guys at nabanggit po ni Kuya Val sa mga nangyari po kay Rina ngayon. Si Melanie po talaga ang masasabi natin na siya po talaga ang dapat i-blame. Okay? Siya po ang may malaking contribution dahil siyempre bilang ina, nasa kanya po, no? Kung pahintulutan niya, itong mga nangyari kay Rina ngayon. Okay? Pinasyal po ng grupo kung saan sila po yung nakasuporta sa kanila. Okay? At pumayag po siya. Instead na mag-aral ito si Rina, dahil sa matatanda niyo po guys, noong nandoon po sila sa barangay noong pinayagan po ng DSWD o ng barangay, meron po silang kasulatan. At yung kasulatan po nila doon, nakalagay po na kukunin ng nanay ni Rina, ito ngang si Melanie, si Rina dahil ipapagamot. Okay? At paaralin din naman po. So yun po yung kasunduan nila. Unfortunately, hindi po ganun ang nangyari guys. Actually, hindi pa nga natin alam kung ano ba talaga ang sakit ni Rina. Ang sabi nila, pina-check up nila ito sa St. Luke, pero hanggang ngayon, wala pa rin malinaw, ika nga guys, no, na findings ang doktor. Okay? Hindi natin alam kung nililihim nila ang resulta, ayaw nila malaman natin, pero hanggang ngayon, wala pang malinaw na resulta kung ano ba talaga ang sakit ni Rina. May mga binabanggit sila, ito yung banggit ni 1 million sponsor, ito yung si 1 million sponsor, hindi naman po yan doktor ni Rina. Kailangan dyan yung talagang result ng examination. Ano ba ang conclusion ng doktor, ng mga espesyalista? St. Luke po yan guys. No? Inaasahan po natin na in just few weeks, 1 week, 2 weeks, alam na po ang resulta. Alam na po kung ano dapat ang gagawin kay Rina. Okay? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nila inilabas o baka hindi pa rin nila napacheck up ito ng masinsinan talaga. Okay? Tapos ito ngayon ang nangyari, ipinasyal na po nila ng ipinasyal si Rina. Nakarating na po ito kung saan-saan. Okay? Hindi naman po tayo against no, sa mga pasyal-pasyal na lang. Pero ang problema guys,
dapat si Rina nag-aaral po ngayon. Okay, ang problema, instead na mag-aaral ito, hindi nag-aaral dahil nga po kung saan-saan po nila dinala. Okay, ang hindi po nila alam guys, itong pag-aaral ni Rina, malaking tulong po yan sa kanyang therapy. Therapy po yan sa mga tao o sa mga bata na may mga sakit katulad po ng sakit ni Rina. Alam natin guys, ang problema ni Rina, yung mahina yung kanyang memory. Okay? Mahina ang kanyang memory. Kung ano po yung natutunan niya ngayon, itanong mo sa kanya bukas, wala na po. Okay? Ito guys, panoorin pa natin. Sayang po si Rina po. Nasa Kalinga po yan, talagang alagang-alaga po yan, pinapa-eskwela yan, pinapa-aral para matuto. Magbasa, sumulat, lahat. Ngayon po, ginawa ninyo, nagbubulakbul na ito. Punta roon, punta rito. Di ba bakasyon? Ayun. So, nakakapanghinayang po talaga guys. Dahil alam po natin, nung nasa pangalaga po si Rina ng Team Kalingap, ay talagang maliban sa pinapacheck up ito regularly, may gamot ito na binibigay buwan-buwan at binibigay araw-araw sa kanya, nag-aaral pa ito at meron pang private tutor. So napakaganda po ng kalagayan ni Rina, alam natin, napapanood natin, napakaganda po ang kanyang situation. Para siyang prinsesa dahil hinahatid sundo pa ito ni Roda sa kanyang paaralan, and then pag weekend meron pa siyang tutor para matutunan talaga, at nakikita po natin guys ang laki ng improvement. Pero ito ngayon, ano na po ang nangyari, kaya po nakakapanghinayang sa nabanggit po ni Kuya Bal. Okay, so ito pa, panoorin pa natin guys. Araw-araw, i-monitor ko ito mga post nila dyan na labag sa guidelines as student. Babantayan ko talaga mga kaibigan, babantayan ko itong si Rina. Ayun, so maganda itong plano ni Kuya Bal guys. Nandoon ang kanyang pagkikare kay Rina. At araw-araw i-monitor po niya kung ano po ang mga pinupost ng mga kasamahan o yung mga nag-alaga kay Rina. Dahil pinupost naman po nila sa Facebook. Dahil kung mayroon itong mga ginagawa, katulad nga po itong ginawa nila ngayon, dinala nila ito sa Bohol, and then kung anong pinagagawa doon, okay, we are not against, sabi nga ni Kuya Bal, kung magbabakasyon sila doon. Pero sana, sa araw ng bakasyon, sa araw ng may klase, dapat nag-aaral po si Rina. Okay? Ang problema, hindi po yun nangyari. Kaya po, balak na po ni Kuya Bal, ireklamo sa DSWD, pupunta po doon at babalikan nila ngayon kung ano po yung kasunduan nila. Bakit hindi nasusunod? At kung ano-ano na po ang pinagagawa ng ina kasama po yung mga tao na nasa likuran niya. Okay? Instead na ipagamot ito, instead na paaralin ito, hindi na po yun nangyari. So ito pa, panoorin pa natin guys. Hindi ako against po sa mga bakasyon. Hindi ako kontra dyan. Bakasyon doon, bakasyon. Okay lang yun. Pero pag kapanahon ng pag-aaral, pa-eskwelahin nyo ang bata. Minor de edad yan, tandaan nyo po. Wag yung panahon ng klase, nagbubulakbol. Wala na. Ano mangyari dito sa bata? Ayun. So yun nga pong nabanggit ko guys. We are not against. Si Kuya Bal hindi naman po against dyan sa mga bakasyon na yan. Pero sana sa araw ng bakasyon, hindi na nakapag-aral si Rina. Dahil namasyal na ito ng namasyal. Actually, nung una, may narinig ako guys na ayaw ni Melanie na paaralin si Rina kasi nga daw hindi naman ito natututo. Ang hindi niya alam, yung pag-aaral ni Rina, kasama po yun sa kanyang pagaling. Dahil ang ini-expect po kasi ni Melanie na kagalingan na mangyari kay Rina, yung talagang totally gagaling po. Ang problema nga guys, kung ang problema ni Rina, ito ngang mabagal na brain development, nakikita naman po natin guys. Kaya nga po, may mga haka-haka tayo na ang sakit ni Rina ay parang autism. Spectrum disorder. At marami din po talaga ang mga nagsabi noon. Kaya nga po, hinihintay natin kung ano ba talaga ang sakit ni Rina. Kasi po yung sa tingin ng mga viewers natin na si Rina may autism spectrum disorder, yan po ay ating observation lang.
Kailangan po talaga na patunayan ng doktor o i-prove ng doktor kung siya ba'y autism o siya ba'y hindi. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa nila mailabas ang resulta? Takot ba sila? Yun po ang mga observation ng mga viewers natin na nagtrabaho sa mga institusyon na may mga alaga po, na may mga autism disorder. Okay? At kahit tayo nakikita natin, dahil po sa totoong usapan guys, ang isang bata o ang isang tao na may problema sa pag-iisip, maximum of 6 months, gagaling na po yan. Nakikita natin sa lahat po ng pinapagamot ni Kalingap Rab, no? O mga Kalingap, 6 months lang po, gagaling na po ang isang pasyente dahil po sa gamot. Kung araw-araw natitake niya po ito. Marami akong tinutulungan guys, may mga depression. 1, 2 buwan, gumaling na po. At yung isang matindi talaga, si Michael, sa loob po ng 6 months, completely gumaling na po. Recall na po lahat. Normal na po. Marami sa akin mga supporters o mga viewers, napapansin po nila yun. Ngayon, itong si Rina, nakailang taon na po, ganun pa din po. At marami naman po nagsasabi, kahit po yung teacher niya, nagsabi naman po siya noon, na si Rina, turuan mo siya ngayon, the next day, hindi na po niya malala. At nakita naman po natin, at kahit naman po guys, noong tinututuran siya, although nandoon na tayo, natututo siya, pero mabagal. Hindi talaga katulad ng mga normal na bata. Kaya nga po, merong mga nagsasabi ng mga kapitbahay po nila, at kahit tayo guys, naobserbahan natin na si Rina po ay slow learner, ika nga. Mukhang may problema ito. Delayed, ika nga, ang kanyang brain development. Kaya nga po, naghahanap tayo ng espesyalista na mag-prove talaga kung ano ba talaga, tama ba ang hinala natin na may problema siya sa pag-iisip, na may autism ito, o ano ba talaga. Yun nga po ang hinihintay natin. At yung pag-aaral niya, yung pagpasok po niya sa school, sa mga bata po na may ganong problema, ay nakakatulong po yun. Kasama na po yun sa kanilang therapy. Yun po ang hindi alam ni Melanie. Okay? So, ito papanoorin pa natin guys. Ang gusto namin po ay ilagay sa tama itong batang ito. Melanie! Gumising ka raw dyan. Anong ginagawa mo dyan? Ang tawag sa iyo ay makasarili ka. Ano mabago yung iyong pananaw? Paiskwilahin nyo po. Okay na ako dyan. Sige, kunin nyo ang bata. Paiskwilahin nyo. Paaralin nyo yung bata. Hindi puro bulakbol, puro yakap-yakap. Ano yan? Ano matututo ng bata na puro kalandian? Sus, dapat ipagdasal to mga ito. Yan po mga kaibigan, yan po ang katotohanan sapagkat nagpo-post sila sa social media. Nakala nila, matutuwa tayo. Hindi po kami natutuwa sa gayaan. Ang nais namin po, matuto si Rina. Mag-aral yung bata. Hindi yung gayaan po yung ginagawa sa bata ay pasyal doon. Pasyal dito. Ano na? Ano mangyari sa bata na yan? Lalakihan po na walang matutunan po si Rina mga kaibigan. Ayun, sumalinaw po guys ang binanggit ni Kuya Bal. Ang gusto lang po talaga ng Team Kalingap, ilagay si Rina sa tamang kalagayan. Okay? Hindi yung kung saan-saan na mamasyal. Instead na mag-aral, kung ano-ano na po yung pinagagawa nila, pinagtatandim na yata. Ang katawan ni Rina guys, dahil nga malaking bata ito, para na po siyang dalaga. Okay? Baka mamaya kung ano pa mangyari. Actually, ang ginagawa po ni Melanie guys, kung titinan natin, child abuse na po. Kaya kung sino actually, no, hindi lang si Kuya Bal, pwede pong pumunta sa DSWD. Pipirma ka lang po doon na isa ako sa concerned individual as a Filipino citizen. Pwede mo pong ireklamo si Melanie. Pupunta ka lang po doon sa DSWD kung saan nasasakupan po ang kanilang lugar. Okay? So, pwede po yun. Pero pinaka the best dahil nga si Kuya Bal, siya na po yung naka-front ika nga doon sa barangay at doon din po sa DSWD, pinaka the best talaga si Kuya Bal na yung ika nga mag-report doon o magreklamo dahil meron na po silang kasunduan especially. At sabi ko nga po sa nabanggit ni Kuya Bal, sa kanilang kasunduan,
wala namang magawa si Kuya Bal o ang Team Kalingap dahil ina po yan. Si Melanie po talaga ang may karapatan. Pero ang kasunduan nila doon, pumayag ang barangay, pumayag ang DSWD na kukunin si Rina, dadalhin si Rina ng ina sa isang kasunduan na si Rina ay ipapagamot, dadalhin sa St. Luke. Okay? Pagkatapos, paaralin ito. Kung totoo guys, na pinagamot si Rina, ngayon nag-undergo na po si Rina ng therapy. Pero instead na mag-undergo ng therapy si Rina, kung saan-saan po nila pinapasyal ito at ito, naghanap pa sila na makalab team po nito. Parang gusto nila talagang i-compete, i-compete ang tambalan ng Idrin noong araw. Okay? Para bang pinapamukha nila sa Team Kalingap na kaya din nilang magkaroon ng love team. Kaya nilang maghanap ng lalaki na i-love team kay Rina. Kaya ngayon, mag-ingat sila guys, Actually, sa mga comments, may mga nababasa ako na dapat daw hindi na po pakialaman si Rina dahil nandoon na po sa kanila. Mali po yun. Dahil po bilang concerned Filipino, karapatan po ng kahit sino na pwedeng ireklamo si Melanie o kung sino man. Ganun lang po yun. Kahit sino, kahit ina pa nag-alaga kay Rina, pwedeng ireklamo ng concerned citizen. Dahil po si Rina, wala po siyang kakayahan guys, sarili niya, dahil nga po may problema sa pag-iisip. Para po yung isang bata, 1 year old, 2 years old, na inaabuso ng ama o ng ina o kahit sinong tao. So yung mga kapitbahay o yung mga concerned individual, pwede po yung sila po ang lumapit doon sa DSWD. Dahil wala pong kakayahan ang isang bata na magreklamo sa DSWD. Kaya nga po, ang tao na, ika nga citizens of the Philippines, sila na po ang pwedeng magreklamo. Nasa batas po natin yun. Kaya dito ngayon, abangan natin guys, itong plano ni Kuya Bal na ireklamo niya. So alam ko po, marami ang nagre-request, mga nagko-comments. Gusto po nila na kunin na ni Kuya Bal, si Rina. Pero siyempre, hanggat wala naman pong reasons o walang valid reasons, ika nga, na pwedeng kunin, hindi po yan gagawin ni Kuya Bal. Pero dito nakikita natin guys na obserbahan na po niya. Dahil nakikita naman po natin guys na marami na pong violation sa kasunduan nila itong pinagagawa ng mga nag-alaga po kay Rina. So yun lang po guys ang ating konting reaction dito nga po sa live ni Kuya Bal kahapon kung saan na-topic po niya si Rina. So yung mga nag-alaga kay Rina, yung spokesman po ni Rina, yung kanilang grupo, ay huwag po siyang mag-isip na pinapabayaan na po si Rina. Naka-observe pa din po ang Team Kalingap sa mga pinagagawa nila. So, doon sila nagkamali na sasabihin nila, huwag nyo nang pakialaman si Rina. Doon kayo nagkamali guys. Dahil si Rina ay Team Kalingap pa din po yan. Hindi po yan siya umalis, siya po ay kinuha po ng ina. Okay? Wala po siyang kakayahan na tumanggi sa ina dahil ina naman po ang may karapatan. Pero sana ginawa po ng ina ang nararapat. Okay? So yun lang po guys ang ating konting reaction. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-comments, pag-likes, pag-shares. At lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat po. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.